We honor you in this place. Ug walay lain na mong gitahod, gawas kanimo, O Dios. Dawata ang pagsimba sa imong mga katawhan. Himua ang pagpanalangin o pagtandok sa matag usa. Bisan katong nagtan-aw online, O God, ikaw magaministeryo kanila. Ang pag-ampo, O Dios, nga padayon ang imong paglihok sa among taliwala diha sa among pagsimba kanimo. Pasabta kami sa imong pulong. Liguna kami, Ginoo, sa tanang mga butang nga among giatubang ug among gihalad kanimo ang tanang himaya, tanang pagpasalamat ug ang tanang pagpasidungog. Diha lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, ang tanang maanak sa Dios magaingon og amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Amen. Hallelujah. You may now be seated in the presence of the Lord. Dalaygon ang Diyos. Amen. Amen. Mayong buntag pag-usab mga anak sa Ginoo. Ang uban nato mga leaders wala diri ron because we have anniversary karong hapon dito sa Tubuso. So ang uban advance party na dito, no? They are preparing para sa anniversary o dedication ni Baby Briella. Salamat sa Ginoo sa iyahang panalangin ug kusog bisan sa kasakoon nato. Amen. Amen. Mato ta sa pulong sa Ginoo in for the past 2 Sundays we talked about how to begin this year. Paano na to sugdan kining tuiga. And sa first Sunday ato ang gihisgutan about unsa ganito? Begin with God. Ang ikaduhang Sunday gihisgutan nato begin with wisdom. Sa ikatulong Sunday, karong na Sunday mga igsoon, we will talk about pakita nato begin with worship. Kung sugdan nato ang tuig sugdi sa pagsimba, kuhita imong tupad ay nasugdi sa pagsimba. Why? Because this is very important. This is the purpose of our life. Wala tatagaig kinabuhi sa Ginoo aron nga matawo, dayon muiskwela, dayon mga sawa, dayon manganak, mga po, dayon mamatay. That is not the purpose why God gave us life. The purpose that God gave us life is to worship Him, is to glorify Him with all the things that we do. Ang tanan natong gibuhat mga igsoon, atong ihatag ang himaya ngadto sa Ginoo. Ug mao kana ang kalipay sa Dios, ang pagsimba nato ngadto kaniya. No? Ayaw palagpasa ang imong kinabuhi sa kalibutan nga walay kahimayaan nga nahatag ngadto sa Ginoo. So, begin with worship and we are going to talk about a living sacrifice. Let's read the word of God sa Romans chapter 12 verses 1 and 2. Sige, dunganan nato pagbasa, ready, go. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Busa, gihangyo ko kamo. Ang word nga gigamit is urge. Urge. Kung atong literalon paghubad ang word nga urge is gipugos ko kamo. Dili siya hangyo nga kung sa mga tigulang pa hangyo lubo ba? No? Hangyo lubo kanang hangyo nga may puwersa, may dalang pamugos. No? Ingon si Paul, busa gihangyo ko kamo sa kaluoy sa Dios, no? Ihalad ang inyong kinabuhi isip buhing sakripisyo.
Lingi ay mong tupad ang nabuhing sakripisyo. Buhing sakripisyo, balaan, ug makapalipay sa Ginoo. Amen? Which is your true and proper worship. Ang tinud-anay ug insakto nga pagsimba. Kung naay insakto nga pagsimba, naay sayop nga pagsimba. Ang nagipangita sa Ginoo dili sayop nga pagsimba, ang Dios nangita og insakto nga pagsimba. So there are many people coming here sa church na nalangay may kay naa ditoy nagparade og nagsayaw-sayaw, nagbitbit og mga bata nga gagmay. No? That is not how we worship God. We worship God sa atong kasing-kasing. We worship God sa atong huna-huna sa tibok natong kusog. No? Dili mabawi ang tanan natong mga sala kung magkugus-kugus taan ang mga bataa. Wata kahibaw kinsay ginikanan ana nganong pila na katuig wa paghihapon na mudako. No? So if there is a proper and true worship, there is a worship na tinud-anay mga igsoon, and that is what God is looking for. Mao na gipangita sa Ginoo. Okay, so verse 2 nagingon. Verse 2 please. Do not, sige, dungani ko nyo basa, kus ganyan tingog para di makatog. Ready, go. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ingon siya, ayaw pagkonforme, ayaw pagsunod sa pattern sa kalibutan. Hinuon, pagpausab, pagtransform. Okay? Kinsa ninyo nakakita og transformer nga salida? O, unsa man na sila? Mga cars. Dayon mo transform sila into robots. Okay? So, transformation, kung naay transformation, something should happen. Okay? Ingon dira, ayaw pagkuyog sa pattern, sa uso sa kalibutan, kundili pag-usab. Kuhitay mong tupad ay na pag-usab. O, pinaagi sa pagbago sa imong una-una. Then you will be able to test og imuhang masuwayan ug maproybahan ang tinud-anay nga kabubuton sa Ginoo. What God's will is. His good, pleasing, ang maayo, makalipay ug hingpit nga kabubuton sa Ginoo. So in the Bible, when you read about sacrifice, kay living sacrifice man, when you read about sacrifice in the Bible, it is also talking about worship. Kung makabasa na gani ka word nga sacrifice sa Bible, naghisgot na about worship. So good ni Cain ug ni Abel when they sacrificed their goods, no, ang ilang mga ambot ilang gibutang sa altar and then they burned it. Pag word nga sacrifice, it is also worship. Okay? But during the Old Testament times, before the incarnation of the Lord Jesus Christ, wala pa matawo ang Ginoong Hesus sa kalibutan, wala pa siya magpakatao sa unod, no? Ang mga gihalad sa tao, mga patay nga halad, they are offering dead sacrifice. Okay? But we are talking about living sacrifice. Now, what are dead sacrifices? The burnt offerings, the trespass offerings, the meal offering. Mao na mga offering sa unang panahon nga kung gusto kang musimba sa Ginoo, magdala kag sapat, imuhang ihawon, dayon kuhaon nimo ang tambok, imong sunugon. So, kato nga mga offering, mga patay nga offering. But this time, the Lord Jesus is requiring for us to give a living sacrifice. Buhi nga halad. Lingi ako na mong tupad og buhi ba na?
buhi nga halad. Na ako'y nabasahan mga igsoon nag-ingon, it is easy to say, I will die for you, than to say, I am going to live for you. Sayon ra nga moingon ka sa usa ka tawo, magpakamatay ko para nimo. Pero lisod ang moingon ka sa usa ka tawo, magpabuhi ko para nimo. Nganuman, adunay mga panahon mga igsoon nga kanang imong nabatyagan mausab. Mausab man gyud ning balatyagon sa tao. Pareha atong bata pertiniyang hilak kay nag-eskwela siya o kanang pagkamaestra unya naa siya suki nga habal-habal mga igsoon mohatod niya sa eskwelahan para dili siya ma-late. Gikan sa first year hantod sa fourth year, igo pag-graduate niya, nobiyahanay na sila sa habal-habal driver. So, ingon ang iyang mama, bulagi na, kay kung di na nimo bulagan, di na kumutagad nimo. So, maluoy ka, mamatay ko kung imo kung pabulagon aning tawhana. So, walay nahimo ang mama, gipaminyo. Pag minyo na, ikasal, nanganak og 5 ka buok, after 5 years, hinghilak ang bata, ma, kuha ako diri ma sa balay aning tawhana, mamatay ko kung naa ako diri. Kita ninyo, over time na usab ang iyahang hilak, no? Nganuman, it's easy to say I will die for you. Sa imong balatyagon karon, pwede ka moingon, magpakamatay ko para nimo. Pero over time, makita nimo paglabay sa panahon, pwede na ka moingon nga, oy, mamatay kung magkuyog ta. Hello? Amen? So, mas lisod ang moingon nga, magpakabuhi ko para nimo. Ubanan ta ka. This is what we call a living sacrifice. Sisi, moingon ka, oh, mamatay ko para sa Ginoo. Pero mas lisod moingon ka, mabuhi ko para sa Ginoo. Kay daghan kay tentasyon mo bira nato mga igsoon. Nalisod kayo ikinabuhi nga kauban ang Ginoo. Daghan kay mga taong nangatintal. Nganuman, lisod kayo mabuhi nga kauban ang Ginoo. That is why it requires sacrifice. O, kuhitay mong tupad ing na sacrifice. Okay? So what is a living sacrifice? Unsa man daay buti pasabot sa gitawag nga living, buhi nga sakripisyo. Number 1, a living sacrifice, basahan ninyo, ready, go. A life consecrated for God. Ang kinabuhi nga gipain, ang word nga consecrated, gipain. For what purpose? For the purpose of God. Now, unsay ginahimo ninyo sa inyong mga daan nga toothbrush? Ginabras sa sapatos. Once that toothbrush is consecrated for your mouth, pero naabot ang panahon nga nadaan na siya, nga pwede na siyang gamiton para sa sapatos, and you will buy another one to be consecrated for your mouth. Ipain siya para sa toothbrush. Dili pwede nga katong daan nimong toothbrush, imong i-toothbrush, dayon imong gamiton sa imong sapatos, dayon i-toothbrush na pud nimo. That's what is happening sa kinabuhi sa mga tao. They serve God, then they serve Satan for the whole week, and then every Sunday, they serve God once again. Balik-balik mga igsoon. Kuhitay mong tupad na ayaw balik-balik. Oh, balik-balik. Ang toothbrush na gigamit sa sapatos, gigamit po sa ngipon. No, moingon gani ka consecrated, gipain siya for the purpose of God. Amen. Wala ko mga saba ha, nagpapaliwanag lang. Amen? Consecrated. So ingon din do not
conform to the pattern of this world. Next slide, please. Lingaw na po dato ang kuan dito. Do not conform to the pattern of this world. No? Ayaw pagkonforme sa pattern sa kalibutan. Ngano man, you are consecrated for God. Adunay usa ka bana, mga igsoon, nga naglibog ang iyang asawa. Kay every time nga awayon ni iyang bana, buutan kaayo. Wa di gyud mo tubag. Buutan kayang bana, manglimpyo hinuon sa lababo ug sa CR. Mangbrush sa lababo ug sa CR ang bana. Kung kasabaan sa asawa, awayon sa asawa, mukuha dayog brush, mangbrush sa lababo ug sa CR. After many years, ingon ang iyang asawa ka, grabe jud ka kabuutan ka. Every time nga awayon ta kaga, wa jud kay sabat-sabat, di jud ka magtingog-tingog. Buutan jud ka kaayo. Believe kaayo kunimo ga. Unsa may imong sikreto? Ayon ang banag ga, kabalo ka. Every time nga imuha kong awayon, dili ra ko motubag, kuhaon ako imuhang toothbrush ug akong ibrush sa unoduro ug sa lababo. Mao di ay mga igsoon, no? Mao di ay. Basig inyo po lang sundon, ha? Kung tupad mo imong bana, yung naayaw nagsunda. Booking na nadaan. Amen. No? Ang akong point is this. If your life is consecrated to God, do not use it for other things. Ayaw pagkumpurmi sa kalibutan. Now, the pattern of this world is based on pride, selfishness, lies, and corruption. Nganong dili man ta mo kumpurmi sa pattern sa kalibutan? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kay ang pattern sa kalibutan na base sa garbo, sa bakak, sa pagkadalok, ug sa korupsyon. Kabantay mo sa atong palibot bisan diri sa Pilipinas, mga igsoon. Pride, bakak, selfishness, dalok, ug korupsyon. Grabe ang korupsyon. Bilyones ang mga ginakorrupt sa mga tao para sa ilahang selfish ambition, para sa ilahang pride nga ingnon sila nakapaobra kog lami nga balay nga dili day gikan sa limpyo. No? Bahala nagmanikas para lang makakabot sila sa ilahang selfish nga ambition. That is the pattern of the world. And those people that are doing that are super educated people. Ang katong mga tao nga nagbuhat ana, mga edukado, mga engineer, mga senador, mga PhD. Huh? Pero katong mga simple nga mga tao, mangawat gani og tag 500 don madakpan, kudakan. Nag-shoplifting 500 ang gikuha. Ginagmay ra gid taon mga igsoon. Wa ko maingon nga okay ra mangawat o ginagmay. Ang akong gisulti mga igsoon, ang pattern sa kalibutan. No? Moingon si Jesus, true Paul, do not conform to the pattern of this world. Why? Because the pattern of this world is based on pride, selfishness, lies, and corruption. God has His own pattern. Next slide, please. God has His own pattern. And the pattern of God is, unsa? Humility, selflessness, truthfulness, and integrity. Mao ka na yung pattern sa Ginoo. Muna maingon ang Ginoo nga, ayaw pagkonforme sa pattern sa kalibutan. Hinuon, sunda ang pattern sa Ginoo. Isa maingon, amen. Amen. So, a living sacrifice, number 1, is a life consecrated for God. Number 2, a living sacrifice is a life transformed by the Word of God. Ang kinabuhi nga giusab sa
pulong sa Ginoo. Sige, let's read together once again. Do not conform to the pattern of this world. Ang nakared atong basahon og kusog, but okay. So a life transformed by the word of God. The Greek word used for mind here is noos. Next slide, please. It means the reasoning faculty. It is talking about our literal mind. No? Kay naay another term sa Greek word anang mind, suki. Pero ang gigamit diri nga word is noos. No? Dili anoos ha. Noos, meaning the reasoning faculty. Ang imong panghuna-huna kung unsa ang imuhang pagrason ba, unsa ang mga naa sa sulod sa imong ulo, ingon din na i-renew, i-transform. So from this word we learn that renewing our mind takes more than changing one thought. Ang pag-usab sa atong una-una, it takes more than changing one thought. Dili lang usara ka una-una ang imong usbon na usab na ka. It means a total renovation of your mind. Uy, paano man din nako, Pastor, maangkon ang transformed life? A total renovation of your mind. Kuhitay mong tupad ina i-renovate na imong huna-huna. No, bastos ra na kayo. Amen? We need a total renovation of our mind. Kung nagingon diha, be transformed by the word of God. Now, paano man ta makaangkon og total renovation sa atong nauna? We can do it by masticating and meditating upon the word of God day and night. Maangkon lang ni nato ang transformation nga gitawag mga igsoon if we masticate and meditate on the word of God day and night. Hinay mo to pa day and night. Ang word nga masticate mga igsoon, dili ni bastos ang masticate ha. Ang word nga masticate is giusap. Giusap. Marunong kayo mag-usap? Ha? Mag-inusapay? Oh. So, usapon og maayo ang pulong sa Ginoo. And then, meditate on the word of God. Pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Amen. In Joshua chapter 1 verse 8. Sige, read together. Ready, go. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Ingon din ha, study this book. Ang pulong sa Ginoo, tun-i pag-ayo. Continually. Unsang continually? Mapadayonon. Because transformation, nga giingon din mga igsoon, kaning word nga noos, no, ang atong mind i-transform. It could not happen by changing one thought only. Ingon ka na, usab na ako, ang usa ka na-una. No? It should be the culture, your reasoning faculty, kinahanglan mausab jud. Pinaagi sa pulong sa Ginoo by studying the word of God and meditating on it day and night. Now, if you want to begin your year with worship, mga igsoon, you should have this living sacrifice nga gipangayo sa Ginoo. Number 1, a life consecrated for God. Number 2, a life transformed by the word of God. Lingi ay mong tupad ang have you been transformed? Ang uban na ay mga life, mga igsoon nga perteng gahia. Pila na kawali, wa gyapon mausap.
Walay pulos ang pulong sa Ginoo nga naman. Wala may kausapan na hitabo. Ang gipangita diri sa Ginoo through Apostle Paul, a life transformed by the Word of God. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed. Amen? Amen? Si Bumblebee, wala siya pulos kung magpabilin siya nga Bumblebee. Pero kung time na gani nga muaway, mo transform siya, mahimo siyang robot. Pag-adto na mo sa Singapore, mga igsoon, na dito'y kanang sakayan nga sa Universal Studios, musakay ka ng transformer. No? Linya ang mga tao para makasakay lang dito. Pag abot nimo papungkuon ka atong sakyanan nila dayon. Butangan kag seatbelt nga hugot kaayo para dili ka kalihok kay pag abot dito mga igsoon, maggira-gira di ay. Magsakay ka unya ilugan ang imuhang gisakyan, ilugan sa mga robot ba. Pag-away ang mga robot, birabirahon ka. Perti po nimong kurata mga igsoon. Nya, pag ingon ni Bumblebee, are you okay? Kusog kayo kung tingog ang anak ko, yes. Perting pangatawa sa mga tao sa palibot. Kay nakasabat yung ko, yes. Dili ko kalimot sa akong experience. Transformer. No? The Word of God is given to us to transform us. Kung dugay nakakain ng alagat sa Ginoo, wag gihapon kaka-transform mga igsoon, gahi na jud na kaayo. Perti na ginang gahia. Kabalan na ginakayo. Transform. Be transformed by the renewing of your mind. Ang atong reasoning faculty dapat puno na to og bag-ong mga knowledge, mga igsoon gikan sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili na nato himuon, dili mausab ang kultura. No? While traveling from the airport, paingon diri sa Escalante, kauban ako ang mga balaig. I-welcome din nato sila, no? Si General Mario Africa, kauban sa iyahang gwapang asawa, si Ma'am Jean, no? Akong mga balaig. Nag-istorya mi about culture. Nag-hikot mi about kultura. Pwede na tong walihan ang tao, pero kung dili mausap ang iyang reasoning faculty, ang iyang culture, walay transformation mahitabo. That is very important sa atong kaugalingon. If we want to begin this year with worship, no? Begin with worship. There should be a transformation nga mahitabo. You cannot expect different things to happen if you are doing the same things over again. Amen. Dili ka maka-expect na nailaing butang mahitabo kung pareho ra gihapon ang imong ginabuhat. Amen. Okay. So, what is a living sacrifice? Number 1, a life consecrated for God. Number 2, a life transformed by the Word of God. Number 3, a life immersed with the will of God. Ang kinabuhi nga gihumulan sa kabubuton sa Ginoo. A life that is well-versed sa kabubuton sa Ginoo. Sige, basahon nato ang verse 2. And then i-highlight nato ng color red nako. Ready, go. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ang resulta, mga igsoon, you will approve. You will be able to approve. You will know. You will be well-versed sa kabubuton sa Ginoo. Now, you can only become an expert on what you are immersed with. Kung unsa ang imuhang gitutukan, maura na makahimo nimong expert. No? I really love playing chess. So tungod kay nag-immerse ko diha, I
an expert sa pagplay og chess. Pero mas daghan pang mga masters nga sobra pa nako nga nakatutok jud diha. Mao na sila ang makapildi nako. Nga naman, mas grabe pa gyud ang ilang pagtutok. Buti pasabot, mahimo kang expert sa imong mga gipukosa. If you are focused on obeying the will of God and knowing the will of God sa imong kinabuhi, no? Mahimo kang expert sa pag-obey sa Ginoo. And you will be able to test and approve. Grabe. Ikaw na makaila, imong suwayan, then maka-approve na ka, nga kini kabubuton ni sa Ginoo, kini dili ni kabubuton sa Ginoo. That is the living sacrifice nga gipangita sa Ginoo, kanang kinabuhi nga nahumol sa iyahang kabubuton. Dili pwede mga ingson akong giingon ganina nga this time iyakos Ginoo ugma adto ko sa yawa, sunod na pod ugma adto na po ko sa Ginoo. Dili pwede nga naman. Ang first point nako is consecration. Ang toothbrush nga imong ginagamit sa imong baba, dili pwedeng gamiton sa sapatos o sa onodoro. Oh. Pero maunay naghitabo. Gamit sa Ginoo, hallelujah, praise the Lord, pagtalikod nimo, lain na pod ang imong activity. Be immersed in the will of God, hangtod nga mahimo kang expert, hangtod nga mahimo kang well-versed sa kabubuton sa Dios. Kuhitay mong tupad na partner. Ayaw ipagamit sa yawa ang imong kaugalingon. The Greek word for to prove, next slide please, is dokimasin. Dokimasin. That is a Greek word. It means to distinguish by testing. Dokimasin. Dokimat. Actually, ilahan ang gina-pronounce ang Z nga murag na ID, mads. Dokimasin. So, to distinguish by testing, it means this is talking about our daily life experience. Anong ma-experience nimo, masuwayan nimo, mo nang mailhan nimo. No? So, get well versed with the will of God by experiencing it daily. I-experience nimo kabubuton sa Ginoo sa matag adlaw, and then dili na kinahanglan nga sultihan pa ka, kabalo na ka mga igsoon. Ano man, well versed na ka kaayo. Kabantay mo anang mga kanapitong mga nagtrabaho sa bangko. Kung mo-count sila og kwarta, paspas kayo, no? Mga teller. Fake, ilain. Fake. Hikap ra. Nahibawan nila ang fake. Ano man, ang training day na nila, kada adlaw ginapahikap sila og kanang mga kwarta nga dili fake. Kanang mga original nga mga kwarta. Mga genuine nga mga kwarta. So kung piso sa 1,000, okay. Mao na inyong training ron. I-distinguish ninyo kung pila ka buok fake ang gibutang diha. Oh, fake. Pareha na ako, nag-isip ko kahapon sa akong kwarta. Walay fake. Tag-20hon. We should be well versed, no? We should know. We should be able to test and approve what the will of God is. Tapos na tong panahon mga igsoon that God requires a dead sacrifice. Sa unang panahon, kung gusto ka mo simba, mag-ihaw kag sapat. After that's once, no? Pagkamatay sa karnero, kausaran ni mo gihalat. Patay. Pero karon ang gipangita sa Ginoo is a living sacrifice. Tawo nga nagkinabuhi para sa Ginoo kada adlaw.
Tawo nga nakabalo sa kabubuton sa Dios. Tawo nga gi-transform sa pulong sa Ginoo. Ug tawo nga gi-consecrate ang kaugalingon para ra jud sa Ginoo. Amen. Amen. Will you be that person? Begin with worship. Amen. Begin with worship. Sugdi ang imuhang tuig sa pagsimba by consecrating yourself, by the renewing of your mind, by the Word of God, transform by the Word of God, and by immersing yourself sa kabubuton sa Ginoo. Hallelujah. Shall we all stand? Thank you, Jesus, for your word. Yes, Lord. Let's sing this song. I request the worship team to please come. Let's sing this song. The heart of a servant. Singing of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but grace living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord, we are standing in awe of your grace, oh God. And we admit, Lord, at times we fail to consecrate ourselves to you. At times we fail to see transformation in our lives. Today, Lord, as we begin this year, we want this year to be productive. We want this year to be abundantly blessed by you. Lord, we will begin in worship. We will offer a living sacrifice to you. A life that is consecrated to you, Lord. A life that is transformed by your word. A life, oh God, that is immersed by your loving kindness and your love and your will, perfect will, oh God. Today, Lord, we commit ourselves to you. We lift up our hands to you. We glorify and honor you, Lord. And I pray that you bless your word that we receive today. Bless your word that we receive today, oh God. Jesus. Let your word move in us and transform us from glory to glory.
We give you honor, Lord. We give you glory for what you have done. Thank you, O God. Let your power, Lord, move and your presence move in the lives of your people. We will love your word. We will meditate on it day and night. And we will be transformed, Lord God, from glory to glory. Salamat, Lord. Ikaw magka-bless sa imong mga katawhan. Padayon nga magapanghikot ka na. All honor and glory we give back to you. In Jesus Christ's name. Amen and amen. You may now be seated. Piyong tas tumata, magampot ta sa tight sa offering. Lord, thank you for this wonderful day na gihatag mo kanamo, Ginoo. Salamat kay Lord na ikaw nag-remind kanamo na mahimo kaming worshiper dira sa imo. Bisan pa man, Ginoo, through our tithes and offering, Ginoo, mag-worship kami niini. Bisan pa sa mga kasing-kasing, Ginoo, nga dalo, Lord, i-transform into a giver, Ginoo. Salamat yun kay Ginoo na ikaw magapanalangin sa matag usa kanamo, maga-transform kanamo, Ginoo, nga mahimo umimang gihatagon sa imong ministry, Ginoo. Ug salamat yun kay Ginoo sa tanan-tanan, bisan pa man, Ginoo, sa mga tawo nga walay ubra, ikaw magahatag ng ubra. Sa mga tawo na may ubra, ikaw pa jud maga-promote kanila para makahatag og dako pa jud ra kanimo, Ginoo. Ug salamat yun kay Ginoo sa tanan-tanan na ikaw maga-bless kanamo, Lord. Ug ibalik naman tayo ng pagpasalamat, pagpasidungog sa Kristo Jesus. Amen. Amen. Now for our announcement. So this month is for the young people, Bible month for the whole month, this January. And also you are encouraged to create activities now to celebrate this month. And also Japan, the youth jam. So this is it. Gahapon nakaplano nami the whole quarter. Ang first youth jam na to March 28, ato siya sa Tehela Christian Church sa Victoria. So update mga young people. March 28, ato ang youth jam this 2026 at Tehela. Okay, and your registration is still 30 pesos and bring your own baon. So naapod tayo regional camp this coming April 29 to May 1. Asa siya sa Cebu. So be excited. So sunod-sunod na ang ato ang event. And of course, this is for the President and officers saya. We will be having a strategic planning this month. So dili na ta mo proceed sa February this month na jud kay para mahanay na nato ato ang mga program. Dalay ko ng Ginoo. And for the Children's Department, National Christian Education Sunday Celebration, ano saan siya? February 8. So ang tema ninyo is Obey Rangers, Empowering the Now Generation.
So among giawhag ang tanang mga ginikanan nga adunay mga anak nga nag-edad og 3 to 12 nga gasimba sa gabi nga mosimba sa buntag kay aron makapil sila sa celebration, no? Ang mga Jesus Kids Club panimbahon gihapon ni mga kaigsunan but very special kay may presentation ang mga bata og may guest speaker. So mao ni ang hangyo from CE, Ma'am Mira. So ang mga nanimba sa gabi nga mga bata pasimbahon sa morning kay naamoy celebration. And with naamoy guest speaker. And, okay, walay announcement sa women's and men's. Okay, so ang ato ang Vacation Bible School training, this is national, and 2 from IMTAC. So palakpakan na to ang Ginoo. We are so excited. We are kanang asking for your prayers kay ako og si Ma'am Mira. So it is an honor to go. This is national training. O kanang excited me nga mobalik dire nga dadon ang VBS and mo undergo na sa taog training, and this is very kana bang murag excited kaayo ko nga we are one, no, nga mo present dito sa HDC. Palakpakan na to ang Ginoo. And good news is naa na mi ticket, no, dalaygon jud ang Ginoo. And padayon po ang ato ang Bible School. Pwede pa ba ka-enroll, Pastor? Dili na? Pwede pa. Dili na ko, no. Pwede pa magpa-enroll. Pwede pa magpa-enroll. So, I encourage jud ang gustong mo intra, no, to learn more about the Word of God. Kay para dili po ta kanang makabalo jud ta mo share sa pulong sa Ginoo, nindot kayo siya. So, eskwela mo Monday, Wednesday, and Friday. So, padayon po na katong schedule. Every Thursday na tayo midweek service, and Friday prayer and fasting, and every day we have our kanang face sa plaza. Dalay ko ng Ginoo, and happy birthday sa tanang nag-birthday. To God be the glory. Dili day ta malimot ugma, no? Ugma sa alas 5 sa hapon, naatay bisita na si Bishop Frank Santos from Tarlac, no? Sila ang pinakadako nga church dito sa Tarlac, no? May 8 sila ka service kada Sunday, o kada service na ay 1,000 ka tawo ang manimba. So gidala siya ni Pastor Mark dire para i-share ang kanang mga kung giunsa sila pag-bless sa Ginoo. So I want you to come back tomorrow at 5 p.m. Naapot tay guest singer si Butch Charvet katong kuan sa una ang singer, no, nga ako ang kung sa kalibutanon pa idol kayo nako sa una. Naa si Butch Charvet. He will be rendering some songs, ministering with us through songs, ugma, no, mga 5 p.m. So I request everyone to please come and be blessed. Kay natay revival night ugmang adlaw. Talagsa ra ni, no? So pwede ka pang dala ang imong mga kaila para ma-bless po sila. And the church also will be blessed. I am also planning to bring the leaders of this church dito sa TFBC sa Tarlac. Kay libre ang tuluganan, libre ang kaon dito. Tapos may training sa mga leaders. I-mentor ta nila kung paano sila gi-bless sa Ginoo ingon ana, no? Hindako sila maayo. So excited ko ana, and I want you to meet also Bishop Frank. Kay na-meet na ko siya sa Baguio. Kunya niadto mi sa iyang church. Nindot jud kayo ang paggamit sa Ginoo sa iyahang life. So be excited. Ayaw mo kalimot ugma 5 p.m. mubalik ta diri sa simbahan for our revival meeting. And then pagka Martes alas 8 hangtod sa alauna na atay CDP.
Pero naagihapon si Bishop Frank, na taga-kadis mo join nato, ang mga pastor sa ranitanan. Wala na ilabot ang mga membro. Puro na lang ni pastor sa pagkabuntag, no? CDP nato. So, please come ang mga pastors, no? Para may maka-undergo ta sa mentoring. Okay? Okay, salamat sa Ginoo. Shall we all stand and let us sing the doxology sa ato ang pagtapos? Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, and all God's people say, Amen and Amen. Maayong buntag sa tanan, and God bless. Gihangyo na kong tanang YA nga magpa-picture ta kadali dire sa atubangan. Palihog ko sa YA.